Hi, Miss Soriano. Welcome po. You'll be working directly under our new CEO. Actually, paparating na siya today. Bago raw siya from the main branch abroad. Ngumiti si Kela. Ganun po ba? Swerte ko naman at bagong simula rin niya. Exactly. Sabi nga nila, super young, genius, and very handsome. Commended pa si Lian. Habang abala pa sila sa pag-aayos ng mga dokumento sa executive floor, biglang narinig ang bulungan dahil sa lumabas sa elevator. Gulat at manghang na palingon ang lahat doon. Sa unang elevator, lumabas ang grupo ng mga lalaki. Puro nakaitim at mukhang mga security personnel. Sa sumunod, dalawa pang security personnel ang lumabas at isang lalaki. Matangkad, formal ang suot na dark suit at matalim ang mga mata. Sandaling napahinto si Kela. Parang huminto rin ang oras. Hindi siya maaaring magkamali. Ang matangos na ilong, ang pamilyar na titig, ang malamig na ekspresyon. Si Travis. Biglang nanlamig ang kamay ni Kela. Hindi siya makahinga. Good morning, everyone. Malamig na sabi ng lalaki. Baritono ang tinig na dati nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. I'm Travis Lucero Adams, your new CEO. Let's work hard together. Nagpalakpakan ng mga empleyado. Ngunit si Kela, nananatiling nakatayo, tulala. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o matutuwa. Imposible. After all these years, napatingin si Travis sa direksyon niya. Saglit lang, ngunit sapat para magtugpong muli ang kanilang mga mata. Isang tingin na puno ng alaala, ng galit, ng hindi natapos sa tanong. At sa unang araw ni Kela bilang sekretarya, natuklasan niya ang lalaking minsan nagwasak ng puso niya. At ang ama ng anak na matagal niyang inilihim, ay siya ring lalaking muli niyang pagsisilbihan. Mainit ang sikat ng araw na iyon. Ngunit hindi iyon ang dahilan ng pamumula ng pisngi ni Kela Soriano. Sa halip, iyon ay dahil sa labis na tuwa at kilig na nararamdaman niya habang hawak-hawak ang isang sobre na may tatak ng kanilang paaralan. Ang dokumentong magbabago ng takbo ng kaniyang buhay. Ma! Pa! Ate, kuya, dalian niyo, may sasabihin ako. Lumabas agad ang kanyang ina mula sa kusina. May hawak pang sandok at puting harina sa kamay. Naggulat ito na makita ang anak na pawisan at hingal na hingal. Ano na naman nangyari sa'yo, anak? Bakit naman parang hinahabol ka ng aso? Sabi ni Aling Silva habang nagtataka. Lumabas din ang nakatandang kapatid na halatang nag-aalala at nagtataka rin. Hindi na makapaghintay si Kela. Pinunit niya agad ang sobre at ipinakita ang laman nitong liham na may perma ng kanilang punong guro. Nanginginig ang kamay niya habang binabasa ng malakas. Dear Miss Soriano, we are pleased to inform you that your research has been selected and you are chosen as one of the exchange students to represent our school in the United States. Napahinto siya at nangingilid na ang luha. Ate, natanggap ako. Isa akong exchange student. Pupunta ako sa US. Libre daw po lahat-lahat. Pamasahe, tirahan, allowance, sagot ng school. Napatigil sa labas ang kanyang ama, si Mang Lando, na noon ay nag-aayos ng luma nitong bisikleta. Nagmamadali itong pumasok sa bahay. Hindi makapaniwala sa narinig. Ano sabi mo, Kela, anak? Sa Amerika ka na mag-aaral? Totoo ba yan? Tanong nito na halos mabasag ang boses sa kaba at saya. Tumawa naman si Kela habang pinupunasan ng luha. Totoo po pa. Napili yung research paper ko tungkol sa community-based education. Gusto nila akong pupuntahin doon para i-present. Napatakip sa bibig si Aling Silva. Halatang mangiyak-ngiyak. Halatang proud na proud din kay Kela ang mga nakakatanda niyang kapatid. Diyos ko anak, salamat talaga. Natupad na ang pangarap mo. Sabi nito habang niyakap ang anak ng mahigpit. Sabi ko na nga ba eh. Sabad pa ni Mang Lando. Nangingiti habang pinipigilang lumuha. Hindi nasasayang ang pagpupuyat mo. Ikaw tong anak namin na kayang abutin kahit na ano. Humagulgol na si Kela. Nakayakap sa kanyang mga magulang. Ma, pa, kung hindi dahil sa inyo, wala ko rito.
Lahat ng ito para sa inyo. Sabi niya habang nanginginig ang boses. Anak, sabi ni Aling Silva, huwag mo kaming pasalamatan kasi ikaw naman ang nagsakripisyo para makamit mo to. Pero kayo po nagpaaral sa akin at kayo lang din po naniniwala sa akin noong halos lahat na nakapalibot sa akin ay nagdududa kung kaya ko ba. Tahimik lang si Mang Lando, ngunit baka sa mga mata nito ang hindi maipaliwanag na saya at pagmamataas. Basta, tandaan mo, Kela, ani ng ama, saan ka man mapunta, huwag mong kalimutan kung saan ka nagsimula. Kahit anong taas ang lipad mo, dito pa rin ang pugad mo. Napangiti si Kela, sabay hawak sa sobre. Opo pa, pangako. Agad na pinagyabang ng kanyang ina sa kanilang mga kapitbahay ang nakamit niya kasi halos lahat ng mga ito ay nagdududa sa kanya noon. At sa halip na suportahan siya ay talagang hinila pa siya pababa. Kaya naman ngayon malaking sampal sa kanila na nagtagumpay siya. Siyempre, ang ilan sa kanina ay nagulat. Hindi makapaniwala at nagkunwari lang na masaya para sa kanya. Gano'n naman kasi talaga ang mga tao. Hindi nila magawa na maging masaya sa tagumpay ng iba. Habang ginugupit ni Aling Silva ang mga gulay sa kusina para sa pansit na iluluto bilang simpleng salo-salo, hindi mapigilan ni Kela na mapatitig sa bintana. Maganda ang panahon na para bang maging ito ay nakikisaya rin sa kanilang pamilya. Tahimik siyang napangiti. Dati, pangarap ko lang na makalabas ang bayan namin. Bulong niya sa sarili. Ngayon, makakatuntong na ako sa Amerika. Bunso, kapag nasa Amerika ka na, mag-send ka ng maraming picture sa amin, ha? Pagmamayabang ko lang sa mga kaibigan at katrabaho ko. Sabi ng kuya niya. Oo nga, bunso. Papakita rin namin dyan sa mga inggitera nating kapitbahay. Sabi naman ng ate niya. Natawa lamang siya sa kanyang mga nakakatandang kapatid at sa kanilang ama na sinasaway ang dalawa. Sa gabi iyon, nagsalo-salo sila ng kanilang pamilya sa hapag. Ang halakhakan, kantsawan at tawa ay naghalo-halo sa loob ng maliit nilang tahanan. Ngunit sa gitna ng saya, may isang panalangin si Kela sa puso niya. Sana magampanan ko ang tiwalang binigay nila. At sana yung pangarap na to maging simula ng mas magandang kinabukasan para sa aming lahat. At sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanilang tahanan, habang nakatitig siya sa sobre ng kaniyang pangarap, nagsimula ang unang pahina ng bagong yugto sa buhay ni Kela Soriano. Isang simpleng dalaga na may pusong puno ng pangarap at tapang na handang suungin ang mundo. Maagang-maaga pa lang ay gising na si Kela. Hindi siya makatulog ng maayos kagabi. Hindi dahil sa kaba kundi dahil sa halo-halong emosyon na kumakabog sa dibdib niya. Sa lapag ay nakapatong ang dala niyang maleta, ilang perasong damit at ang passport na ilang beses niya nang binuksan-buksan para lang masiguro na hindi siya nananaginip. Ngayong araw na kasi ang flight niya patungong Amerika. Parang kahapon lamang nung natanggap niyang diham. Tapos ngayon ay pupunta na siya sa Amerika. Sa bansa na para sa kanya ay puno ng pangarap at oportunidad. Kela anak, kumain ka muna bago kayo umalis. Sabi ng kanyang ina, sabay abot ng mainit na tsamporado. Ngunit imbes na kumain, niyakap muna ni Kela ang ina. Ma, ang bilis ng lahat. Hindi ako makapaniwala na pupunta na talaga ako sa ibang bansa. Napatawa pa si Aling Silva kahit nangingilid ang luha. Kasi mangungulila ito ng labis sa bunsong anak. Masaya kami para sa iyo anak. Basta huwag mong kalimutan na kahit gaano kang kalayo, andito lang kami ni Papa mo. Oo nga anak, sabat naman ni Mang Lando. Habang inaayos ang strap ng bag ni Kela, huwag mong kakalimutan na kumain sa oras ha, at huwag kang basta-basta lalapit sa mga hindi mo kilala. Iba ang bansang yon kumpara dito sa atin. Kapag may nang-away sa iyo roon, tumawag ka lang sa amin. May Facebook naman ang ate at kuya mo. Sumbong ka lang at kami nang bahala sa kanila. Pa naman? Natatawa na sagot naman ni Kela. Pilit na tinatago ang pagluha. Hindi na ako bata, no? Para sa amin, bata ka pa rin. Sabi ng kanyang ama, sabay haplos ng ulo niya. Niyakap siya ng buong pamilya bago siya sumakay sa van na maghahatid sa paliparan. Habang papalayo, pinagmamasa ni Kela sa bintana ang pamilyang kumakaway.
Ang mga ngiti nilang may halong lungkot, ang bahay nilang payak, at ang kalsadang dati niyang nalalakaran papuntang eskwelahan. Tahimik niyang bulong. Pangako, babalik akong dalang karangalan. Pagdating sa airport, halos manginig siya sa kaba. Lahat ng nakikita niya ay bago. Ang malalaking bagahe, ang mga taong parang sanay na sanay sa paglalakbay. Pagpasok niya sa business class, ang laki mga mata niya. Grabe, ganito pala. Mahina niyang sabi habang tinitingnan ang malalambot na upuan at ang flight attendant na naka-makeup na parang artista. Provided na rin kasi ng paaralan na papasukan niya ang business class flight patungong Amerika. Hindi niya alam kung paano i-a-adjust ang upuan, kaya ilang beses siya pang pinindot ang buttons hanggang sa biglang bumaba ang sandalan at halos mahulog pa siya. Ay, Diyos ko! Gulat na sigaw niya. Dahilan para mapalingon ng ilang pasahero. Narinig niya ang bahagyang pagtawa ng mga nakaupo sa tabi. Napayuko siya sa hiya. Ang tanga ko talaga, bulong niya sa sarili. Maya-maya ay may isang banyagang lalaki na lumapit mula sa kabilang aisle. Matangkad, maputi, at may matalim na titig. Suot nito ang simpleng puting polo at relo na halatang mamahalin. You okay? Tanong nito sa mababang boses sa may halong ngiti. Napatingin si Kela, bahagyang namula. Yeah. No, I mean, yes, I'm fine. I don't know how to use this chair. Sabi niya na halatang nahihiya. Napangiti naman ng lalaki. Here, let me help you. Sabi nito sabay pintot sa tamang button. Umayos agad ang upuan. Oh, sabi ni Kela. So that's how it works. I thought I broke it. Don't worry, sabi ng lalaki. First time flying business class? Oh, how did you know? Balik tanong niya kahit halata na. Well, sabi nito na tumingin sa kanya ng may biro pero hindi naman ang iinsulto. Mukhang na-amaze nga rin ito sa kanya. You look too amazed at that orange juice earlier. Oh my gosh, that was obvious? Nahihiya niyang tanong dito. A little, sagot ng lalaki na nakangiti. I'm Travis, by the way. Kela, sagot niya sabay abot naman ng kamay. Nice to meet you and thank you for saving me from embarrassment. Oh, you're welcome, sagot ni Travis. You'll get used to it. Where are you headed? US. I got accepted as an exchange student. Sagot ni Kela. May bahid ng pagmamalaki sa boses. Wow, sabi ni Travis, halatang impressed. Then, this is just the start of something big for you. Ngumiti naman si Kela. Hindi alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. I hope so, mahina niyang sagot. Ang mabait na lalaki ay malapit lang ang upuan sa kanya. Kaya naman madali niya lang itong masulyapan at hindi mapigilan ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Paano ay hindi lamang ito gwapo at mabango, kundi mabait at gentleman din. Tahimik lamang si Kela habang nakaupo sa tabi ng bintana, malapit sa inuupuan niya. Si Travis nakasuot na ng earphones at nakapikit, pero may kakaibang presence na kahit hindi nagsasalita ay ramdam ng lahat. Ilang sandali pa lang nakalipas mula nang umalis sila sa Pilipinas, pero para kay Kela, parang matagal na. Hindi niya maiwasang mapansin ang ilang exchange students sa unahan, mga kaedad niya. May mga branded na damit, may mga mamahaling gadgets at mga kilos na halatang sanay sa ganitong klaseng biyahe. Narinig niya mahihinang bulungan. Sino yung katabi ni Mr. Travis? Sabi ng isa sabay tawa. Bakit ganyan ang itsura't suot niya? Nakaw, baka taga-bundok. Bulong naman ng isa pa. Mukhang first time na sumakay ng eroplano halata sa kilos. Napayuko si Kela. Alam niyang siya ang pinag-uusapan ng mga ito. Di man nila direktang sinasabi sa kanya pero ramdam niya. Pinaglaruan niya ang seatbelt. Pilit na pinapakalma ang sarili. Napansin naman ito ni Travis kaya tinanggal nito ang earphones at tumingin sa kanya. Hey, you okay? Tanong nito, may halong pag-aalala sa tinig. Yeah, mabilis sa sagot naman ni Kela, kahit halata sa boses ang pagkapahiya. I'm fine. Ngumiti naman si Travis pero parang hindi kumpensido. Don't listen to them.
Some people think being loud makes them superior. It's okay. Pilit ng ngiti naman ni Kela. I'm used to it. You shouldn't be, sagot ni Travis na seryoso na. You deserve to be here as much as anyone else. Hindi na nakasagot si Kela. Biglang nag-announce ang flight attendant. Tea or coffee, ma'am, sir? Si Kela ang unang tinanong. Hindi niya alam kung anong pipiliin. Coffee, please, sabi niya. Pero nang ibigay sa kanya, hindi niya alam paano buksan ang maliit na takip ng sugar sachet. Sinubukan niyang punitin pero tumalsik ito, diretso sa tray table. OMG! Mahina niyang bulong. Narinig na naman niya ang mahihinang tawa mula sa unahan. Bago pa siya tuluyang lamunin ng hiya, kinuha ni Travis ang cup, maingat na inayos at nilagyan ng tamang amount. Here, sabi nito sabay abot. Try it this way. Mas balance ang lasa. Thank you, sabi naman ni Kela at hindi na makatingin sa binata kasi lagi na lang siyang napapahiya. Ngumiti si Travis, nakatingin ang diretso sa kanya. You're welcome. And by the way, you look better when you're not worrying about what people think. Namula si Kela. You think so? Yeah, sagot ni Travis na nakangiti. Confidence looks good on you. Sa kabilang row, kapansin-pansin naman na tahimik na ang mga babaeng kanina lamang ay nagbubulungan. Pero kapansin-pansin kung paano nilang sinisipat si Travis. Halatang may halong paghanga at selos. Kasi ang dalagang si Kela lamang ang pinagtutuunan nito ng pansin. Habang patuloy ang biyahe, hindi niya na pinansin ang mga bulungan. Halos kalahating oras na rin ang lumipas mula na magkwentuhan sila Kela at Travis. At hindi pa rin niya maiwasang mamangha kung gaanong kadaling kausap ang pinata kahit pahalatang napakayaman nito. May halong karisma at confidence sa bawat salita nito, pero hindi nakaka-intimidate. Bagos, parang mas nakaka-comfort. So, is this your first time flying to another country? Tanong ni Travis habang nag-aabot ng maliit na cookie pack sa kanya. Yes, tumawa si Kela ng mahina. Napataas ang bahagya ang kilay ni Travis at halatang naaaliw. Seriously? You seem so calm for a first-timer. Calm? Ngumiti si Kela. If only you could feel my heart right now, baka isipin mo nag-rap marathon yun. Natawa si Travis. Then that means your heart's just excited to explore the world. Sa kabilang bahagi naman ng business class section, pansin na pansin ng ilang pasahero ang closeness nilang dalawa. May mga babaeng tahimik pero halatang nagpipigil ng inis. At may ilan namang lalaki na hindi mapigilang mapatingin kay Kela. Maging ang ilang crew ay napapatingin sa dalawa. Kilala na kasi ng mga ito si Travis Lucero. Anak ito ng mayamang pamilya na nagmamay-ari ng mga malalaking kumpanya. Marahil ay si Kela nga lamang walang alam kung anong klaseng taong kausap niya. Marahil ay iyon din ang dahilan kaya comfortable siya makipag-usap dito kasi hindi niya alam kung sino talaga ito. Para kasi sa ibang naroon, malaking karangalan na makasabay nila si Travis sa flight nila. Look at that girl. Bulong na isa sa likuran. She's really stealing Travis' attention. She's not even dressed like us. Probably just lucky to sit beside him. Sagot ng isa pa, sabay ilap. Pero tila walang pakialam si Travis sa mga matang nakamasid. Ganun pa man, batid ni Travis na naririnig ng dalagang si Kela ang sinasabi ng ilang naroon at marahil ay dinidibdib na nito ang sinasabi ng mga tao at ayaw naman ni Travis na alalahanin niya ng dalaga, lalo pat mukhang masaya ito sa first flight experience nito. Hey, sabi ni Travis habang binubuksan ng isang libro. You like novels? Yes. Then you need this. Sabay abot ni Travis ang libro. Something to relax your brain. Nakasulat sa pabalat, The Invisible Threads. It's about two strangers who met by chance and end up changing each other's lives. Tinanggap naman ni Kela ang libro at sinimulan niyang basahin iyon. Ilang sandali muli niyang nilingon ng binata na nakapikit ang mga mata at tila nakikinig ng music. Hindi niya naman namalayan na siya pala ay napatitig na dito.
Doon niya muling naramdaman ang kakaibang init sa dibdib. Hey! Mahinang sabi ni Travis na napansin ang titig niya, sabay mulat ng mga mata. You're staring. Sorry, I was just... Napahinto si Kela at hinanap ang tamang salita. I was just wondering how someone can look so calm at 30,000 feet above the ground. Natawa naman si Travis. Or maybe because I'm used to it? Ilang oras pang lumipas ang marinig sa speaker ang anunsyo. Ladies and gentlemen, due to technical issues, we will be having a temporary layover here in Seoul, South Korea. Accommodation will be provided for all passengers. Layover? Bulong niya. Damang labis sa excitement kasi isa rin ang South Korea sa dream country niya. Fan din kasi siya ng mga K-dramas at ngayon nga kahit na pansamantala lamang sila roon, at least makakaapak pa rin siya sa lupa ng Korea. Sa tabi niya ay ngumiti naman si Travis. Yung familiar na ngiti nitong parang walang problema sa mundo. Looks like we'll have to survive one night in Seoul together. Sabi niya sabay kandat. Together? Napataas kilay si Kela, pero hindi maitago ang tawa. Don't tell me you're planning to follow me around. Well, sagot ni Travis, bahagyang tumingin sa malayo. Someone has to make sure you don't get lost, right? Pagdating sa hotel na arrange ng airline, napamangha si Kela. Ang lobby pa nga lang ay parang nasa loob na ng luxury palace. Puro ilaw, marble floor, at mga taong may bitbit na designer bags. Lalo tuloy siyang kinabahan. Lalo na't sanay siya sa simpleng pamumuhay. Miss, here's your key card, room 507. Sabi ng staff sa front desk. Thank you po, thank you. Sagot niya sabay ngiti. Sa kabilang dulo naman si Travis ay tinawag ng ibang staff. Mr. Adams, your room is 506. Hindi nila napansin ni Kela na magkatabi pala ang kanilang mga kwarto. Maganda ang kwarto ni Kela. Hindi niya tuloy mapigilan na mag-take ng maraming pictures para isend sa pamilya niya. At syempre, para na rin i-post sa social media. Ilang oras pa ay nakaramdam na siya ng gutom kaya bumaba siya para kumain. Kaso hindi niya nakita roon si Travis. Mabuti na lang at hindi naman siya nagkandaligaw-ligaw. Pag-akyat niya sa 5th floor, halos mahilo na si Kela sa lahat ng nakikita niya kanina pa roon sa baba. Kasi pakiramdam niya ay nakapasok na siya sa isang K-drama tulad ng pinapanood niya. Para na nga siya nakalutang sa labis niyang excitement. 507, 507. Bulong niya habang naglalakad para hindi niya makalimutan ang kanyang sirid. At nang marating niya ang tapat ng pinto, agad niyang binuksan iyon. Hindi niya napansin na 506 pa lang nakasulat at hindi 507. Pagpasok niya malamig ang hangin. May naririnig pa siyang tunog ng tubig mula sa banyo, kaya nagtaka siya. Pero bigla siya napahinto. Mula sa kabilang pinto ng banyo lumabas si Travis. Hubad. May tuwalya lang sa bewang at basa pang buhok. Nang magtagpo ang kanilang mga mata ay pareho silang nanigas. Kela? Travis? Sabay nilang sinabi. What are you doing here? Oh, I thought this was my room. Sigaw ni Kela. Halos magpanik habang tinatakpan ang mukha niya ng mga kamay. Wait, what number? Tanong ni Travis habang nagmamadaling kumuha ng shirt sa kama. 507, sagot ni Kela. This is 506, tawa ni Travis. Namala si Kela. Parang gusto niya nang lamunin ang lupa. Oh my God, I'm so sorry. I didn't mean to. The door wasn't even locked. No, it's okay. Tawa ni Travis habang inaabot ang tuwalya. That's totally my fault. I forgot to lock it. Good thing it was just you and not someone else. But still, I walked in on you and you're almost naked. I'm really sorry. Sabi ni Kela, hindi makatingin sa binata. Almost naked? You make it sound worse. Lalo pa siyang pinamalahan kaya dali-dali na siya nagpaalam pabalik sa room niya. At na makapasok na si Kela sa tamang kwarto, napahiga siya sa kama. Tinakpan ang una ng mukha sabay sigaw ng mahina. Ano ba yun, Kela? Maling pinto pa talaga? Ngunit kahit ilang beses siyang pilitin, hindi mawala ang ngiti sa labi niya. At sa kabilang kwarto, si Travis naman ay napabuntong hininga, sabay sabi sa sarili. That girl's going to be the end of me. Hindi makatulog si Kela.
Kahit anong gawin niya. Siguro dahil na rin sa labis sa excitement at naninibago siya sa paligid at klima. Kaya naman ang hindi na talaga siya mapakali, bumaba siyang muli para maglibot sa hotel at talagang sumakto na nahanap niyang ilang passenger sa business class na nagiinom. "Hey, join us for a drink!" Malakas na sigaw ng isa sa kanila habang nagkukumpulan sa bar ng hotel. Ngumiti siya ng mahina. Hindi po ako umiinom." Sagot niya ng mahinahon. Pero halatang hindi iyon nagustuhan ng grupo. "Ayaw mo lang makasama eh. Huwag kang maarte." Sabat pa ng isa, sabay abot ng basa sa kanya. Ayaw niya magkaroon ng gulo. Hindi rin niya gustong mapag-isipan na suplada. Kaya kahit labag sa loob niya, kinuha niya ang baso at dahan-dahang uminom. Ngunit ilang sandali lang tila umikot ang mundo niya. Parang lumabo ang paligid at nag-iba ang lahat ng kulay. Bakit parang mahina niyang sambit, hawak ang ulo. "Okay ka lang?" Tanong ng isa. Ayos lang ako. Medyo nahihilo lang. First time ko kasing uminom." "Nako, napaka-inosente mo naman pala kung ganon." Hindi niya na matandaan kung paano siya nakalabas ng bar. Pilit niyang hinahanap ang kanyang kwarto. Pero parang lahat ng numero ng pinto ay naghalo-halo na. 503, 504, hindi niya na alam kung alin ang tama. Sa huli, binuksan niya ang pinto ng kwarto sa kanan at bigla siya natigilan nung bigla na lamang may kumabig sa kanya. Sinandal siya sa pader at mariin-inangkin ang kanyang labi. At base pa lang sa amoy ng taong yon, kilala niya na agad kung sino ito. Ngunit dahil pareho silang nasa ilalim ng impluwensya ng alak at siguro ay kung anong drugs na rin na pinainom sa kanila, hindi magawa ni Kela na itulak ang binata palayo sa kanya. Nanginginig pa rin ang tuhod niya at ang ulo ay tila lumulutang sa hangin. Patuloy na lumalalim ang halikan at pareho nilang hindi makontrol ang mga sarili. "Kela," mababat paos pa ang tinig nito na may halong galit at lungkot. "Why did you do that? Why pretend?" Hindi niya ito maintindihan. Hindi niya rin masagot ang tanong nito. "I almost trusted you," sambit ni Chavez. Halos mapait ang boses. "You came out of nowhere. You were kind. You were different. But you're just like them, aren't you?" Isa ka rin sa mga babaeng pinadala ng magulang ko. Hindi na alam ni Kela kung paano o kailan siya tuluyang nadala sa gitna ng emosyon. Ang mundo ay tila umiikot muli at bago pa siya makapag-isip, nangyaring isang bagay na hindi niya na mababawi. Walang detalye. Walang malinaw na alaala, tanging ang bigat ng gabing iyon ang naiwan. Ang galit ni Chavez, ang takot at pagkalito niya, at ang puot na tila hindi niya kayang maintindihan. Kinabukasan, nagising si Kela na mag-isa sa silid ni Chavez. Walang kahit anong saplot sa katawan. Masakit ang ulo. Mabigat ang dibdib. Makikita pa sa puting sheet ang bloodstain, tanda na naisuko niya kagabi ang pagkabirhen sa binata. Wala na roon si Chavez. Tanging ang malamig na hangin mula sa bintana at ang magulong sa pinangkamang naiwan. Nanlumo siya, hawak ang kumot, habang pumapatak ang mga luha. "Hindi ko ginusto to," mahinang sambit niya. "Wala akong ginawang masama." Lumipas ang mga minuto, naging oras, wala pa rin si Chavez. Nang dumating ang shuttle bus papunta sa airport, nagpasya siyang wag na munang isipin ang nangyari. Siguro nauna na lang siya. Bulong niya sa sarili. Bagamat ang boses niya ay nanginginig, pinilit niyang umiti. Pinilit niyang magmukhang ayos. Pagdating sa airport, agad siyang nagtanong sa flight crew. Excuse me ma'am?" Mahinahon niyang tanong. "May passenger po ba sa connecting flight na Chavez ang pangalan?" Saglit na tumingin ang flight attendant sa listahan bago umiling. "I'm sorry ma'am, Mr. Adams will not be boarding this flight." Parang biglang may malamig na hangin na dumaan sa likod ni Kela. "Hindi na siya sasakay?" Tanong niya na halos pabalong. "Yes ma'am. His trip has been cancelled, personal reasons daw according to the note we received." Napatitig siya sa sahig. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Galit? Hiya? O sakit? Lahat yata. Sabay-sabay. Sa eroplano napansin niyang halos lahat ng dati nalang kasabay ay nag-iwas ng tingin. May ilan pang nagbubulungan.
May nagingitian sa sulok. Nang lapitan niya ang isa sa mga dating nagtanong sa kanya, sinungitan lang siya nito. "Leave me alone," malamig na sabi ng babae. "You've caused enough drama already." Hindi na siya sumagot. Umupo na lamang siya sa kanyang upuan, pinilit itago ang luha sa likod ng bintana. Habang paakyat ang eroplano, nakatanaw siya sa alapaap. Iniisip kung nasa na kaya si Travis. Kung galit ba ito? Kung naniwala ba itong wala siyang kasalanan? Isang mahinang butong hininga ang kanyang pinakawalan. Hindi ko ginusto. Mahina niyang sambit sa sarili. Hindi ko ginusto kahit isa doon. At sa unang pagkakataon, habang palayo ang eroplano mula sa lupaing iyon, naramdaman ni Kela na tunay siyang mag-isa. Paglapag ng eroplano sa Amerika, ramdam ni Kela ang bigat ng hangin. Malamig, pero hindi gaanong nakakapreskong pakiramdam. Parang bawat bugso ng hangin ay may dalang paalala ng gabi na pilit niyang gustong kalimutan. Habang hawak ang kanyang dalang maleta, pinilit niya ngumiti nang salubungin siya ng staff mula sa universidad. "Welcome to the United States, Miss Kela Soriano." Magiliw na bati ng babae na may suot na uniforme ng school. "Thank you." Mahina niya namang tugon. Pilit na magaan ang tono. Kahit ang dibdib niya ay mabigat. Habang naglalakad palabas ng airport, damang-dama niya ang pagkakaiba ng paligid. Matataas ang gusali, mabilis ang galaw ng mga tao, at tila walang may pakialam kung sino ka o saan ka galing. Pagdating sa dormitory, ipinakita sa kanyang silid. Maliit pero maayos at may kama, may mesa at malaking bintanang tanaw ang bahagi ng campus. "This will be your room for the semester," sabi ng babae. "If you need anything, just call the student coordinator." Ngumiti siya. "Okay po, okay, thank you." Nang mag-isa na siya, naupo siya sa kama. Tahimik, malayo sa ingay ng pamilya, sa tawanan ng mga kapatid, sa yakap ng ina. Hinugot niya ang cellphone at tinitigan ng wallpaper. Larawan nilang magpamilya. Napangiti siya kahit papaano. "Para sa inyo to," mahina niyang sabi. "Kailangan kong kayanin." Ngunit habang pinagmamasa ng sarili sa salamin, parang biglang bumalik sa isip niya ang boses ni Chavez. "I knew it. My parents sent you." Napalunok siya, mabilis sa pumikit. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit. Ang nangyari o ang pag-aakala na isa siyang kasangkot sa pandilin lang. Sa sumunod na linggo, ang unang araw ng klase, suot niya ang uniformeng maayos na ipinasadya ng paaralan para sa mga exchange student. Habang naglalakad siya sa hallway, ramdam niya ang mga matang sumusukat sa kanya. "Is the new student from the Philippines?" Narinig ang bulong ng isa. "Yeah, the scholarship girl," sagot pa ng isa. Bumuntong hininga siya at pinilit na gumiti. "Kaya mo to, Kela," sabi niya sa sarili. Sa unang subject, tinawag siya ng professor. "Miss Soriano, would you like to introduce yourself?" Tumango siya. Kinakabahan pero matatag. Hello, I am Kela Soriano from the Philippines. I am an exchange student under a full academic scholarship." May ilang nagpalakpak pero mas maraming tahimik. Isa sa kanila ay isang lalaking kaklase. Tumingin sa kanya na para bang sinusukat ang halaga niya. Pagkatapos ng klase, tinawag siya ng isang babaeng kaklase. "Hey, you're Kela, right?" Ngumiti siya at bahagyang nagulat. "Yes, I am." "Cool, welcome to the States," sabi ng babae sabay ngiti. "If you need help, I can show you around." Napangiti naman si Kela. "Oh, thank you. I'd like that." At sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat, naramdaman niyang may kaunti namang liwanag muli. Ngunit ng gabing iyon bago siya matulog, habang nakatingin sa labas ang bintana, hindi niya mapigilang itanong sa sarili. Nasaan na kaya si Travis ngayon? Naaalala pa kaya niya ako? Tahimik na pumatak ang luha niya bago siya pumikit. Hindi niya alam kung may pagkakataon pa silang muling magkita para makapagpaliwanag man lang siya. Makalipas ang ilang araw, unti-unti nang nakaka-adjust si Kela sa bagong mundo niya. Sa simula, mahirap. Ibang pagkain, ibang kultura, at higit sa lahat, mag-isa siya. Pero gaya ng pangako niya sa sarili, hindi siya susuko. "Good morning, Kela."
Bati ng kaklase niya si Mia na maituturing niya na rin kaibigan. "Good morning, Mia." Sagot niya na may ngiti sa labi habang iniaabot ang libro. "Are you free later? Let's grab some coffee after class." Napaisip naman si Kela, pero agad din siyang tumango. "Oh sure, I'd love that." Araw-araw, ganoon na ang naging takbo ng buhay niya. Klase, aral at kunting gala kasama ang mga bago niyang kaibigan. Nakikita ng mga taong masiyahing si Kela, ang matalinong exchange student na laging may baong determinasyon. Pero sa gabi kapag mag-isa siya sa dorm, may mga sandaling bumabalik ang alaala ng nakaraan. Ang gabi sa hotel, ang galit na tinig ni Travis at ang kirot ng pagkakaunawa na baka hindi niya na ito muling makita. Isang araw, habang nasa klase, bigla siyang nahilo. "Kel, are you okay?" Nag-aalala na tanong ni Mia habang hinahawakan ang braso niya. "Oh, I'm fine. Maybe it's just because I skipped breakfast." Pilit naman niyang sagot. Kahit ang paningin niya ay tila lumalabo na. Nang matapos ang klase, agad siyang dumiretso sa dorm. Akala niya ay simpleng pagod lang. Pero sa mga sumunod na araw, napansin niyang madalas siyang masusuka sa umaga. "Oh, maybe it's the food?" Bulong niya sa sarili. Pero may parte sa kanya na kinabahan na. Lumipas pa ang ilang linggo at lalo lang siyang hindi mapalagay. Hanggang sa isang umaga, habang nakatin siya sa salamin, napahawak siya sa kanyang tiyan. "Hindi. Imposible." Bulong niya na nanginginig ang kamay. Pero ang kaba sa dibdib niya hindi na mapigilan. Kinagabihan, nagdesisyon siyang bumili ng pregnancy test. Sa banyo ng dorm, nanginginig niyang binasa ang result. At nang makita niya ang 2 linya, parang huminto ang mundo niya. "No, please," mahina niyang sabi. Habang unti-unting tumulo ang luha, muling bumalik sa isip niya ang mukha ni Travis. Ang mga salitang binitiwan nito at ang gabing hindi niya kayang kalimutan. "I knew it. My parents sent you." Napaupo siya sa sahig, hawak ang test kit. Habang ang bawat pintig ng puso niya ay puno ng takot at pagkalito. "Anong gagawin ko ngayon?" Mahina niyang bulong. Wala siyang masabihan, malayo ang pamilya niya at takot siyang malaman nila ang totoo. Pero sa ilalim ng lahat ng gulong nararamdaman niya, isang malinaw na katotohanan ang hindi niya kayang itanggi. May buhay na ngayon sa sinapupunan niya. At kahit gaanong kasakit, alam niyang kailangan niya maging matatag. Dahil tulad ng dati, siya lang ulit ang sandigan ng sarili niya. Mabuti na lamang nang tuluyan ng umamin si Kela sa kanyang mga magulang. Hindi galit o panghuhusga ang isinukle ng mga ito, kundi yakap. "Anak, wala ka namang kasalanan. Blessing yan," sabi ng kanyang ina sa tawag. "Ang importante, alam mong kaya mong harapin ang lahat." Napahagulgol siya. "Ma, pa, ayoko ko kayong mapahiya." Ngumiti lamang ang kanyang ama. "Bakit naman kami mahihiya sa anak naming matalino at matapang? Anak, hindi mo kailangang itago. Anak mo yan, dugo mo yan, at nandito lang kami palagi." At totoo nga, hindi siya iniwan ng pamilya niya. Maging ang university ay naging bukas at maunawain. Pinayagan siyang ipagpatuloy ang pag-aaral habang nagbubuntis. Dumating din ang araw na isinilang niya ang kanyang anak. Isang batang babae na pinangalanan niyang Sierra. Pagkakita pa lang niya rito, naramdaman niya na ang panibagong dahilan para mabuhay. "Hi baby," bulong niya noon habang nakatingin sa mga munting mata ni Sierra. "Mommy will protect you. Always." At ang kaibigan niyang si Mia ang isa sa mga naging karamay niya roon sa US at isa rin sa pinakamasaya nung isinilang niya si Sierra. Lumipas ang mga taon at tulad ng kanyang ipinangako, itinaguyod niya ang anak sa kabila ng lahat. Sa tulong ng kanyang pamilya at opportunity na binigay sa kanya, nakapagtapos siya ng pag-aaral at nagsimula ng bagong buhay. 8 taon ang lumipas, sa edad na 29, isa ng ganap na profesional si Kela. Matatag, marangal, at higit sa lahat, isang mapagmahal na ina. Sa unang araw niya bilang bagong sekretarya sa isang prestihiyosong tech company, maagang nagising si Kela. Maigit niyang inayos ang blazer, inayos ang buhok, at tiningnan ang sarili sa salamin. "Okay, Kela," bulong niya sa sarili.
Kaya mo to. Habang bumababa siya ng hagdan, sinalubong siya ng ngiti ng kanyang ina. Good luck anak. Alam ko magtatagumpay ka. Ngumiti rin ang ama niya. Proud kami sa'yo, Kayla. At doon ay biglang tumakbo si Shera papunta sa kanya. Hawak-hawak ang maliit na lunchbox na hinanda nito katulong ang tita Nari nito. Good luck po, Mommy! Sigaw ng bata, sabay yakap sa kanya. Galingan niyo po sa first day of work. Napangiti naman si Kela at yumuko para halikan ng noo ng anak. Salamat, baby. Para sa'yo to. Habang papalabas siya ng bahay, dala ang lunchbox sa bigay ng anak at lakas ng loob na patingala siya sa langit. Minsan, ang mga pagkakamali ay nagiging daan para matuklasan mo kung gaano kang kalakas. At sa bawat takbang niya papunta sa mas maayos sa buhay, bit-bit niya ang pangarap. Hindi na lang para sa sarili, kundi para sa anak na siyang nagbibigay saysay sa lahat ng sakripisyo niya. Maagang dumating si Kela sa bagong opisina. Makinis ang mga sahig, moderno ang mga ilaw, at bawat tao ay abala sa kani-kanilang trabaho. Halatang isa itong presiyosong tech company at ngayon, bahagi na siya nito. Hawak ang ID na may nakasulat na Kela M. Soriano, Executive Secretary, napangiti siya ng bahagya. Panibagong simula talaga. Bulong niya sa sarili. Lumapit sa kanyang HR assistant at si Lian, isang masiglang dalaga. Hi, Ms. Soriano. Welcome po. You'll be working directly under our new CEO. Actually, paparating na siya today. Bago raw siya from the main branch abroad. Ngumiti naman si Kela. Ganun po ba? Swerte ko naman at bagong simula rin siya. Exactly. Sabi nga nila super young, genius and very handsome. Kumindat pa si Dian. Habang abala pa sila sa pag-aayos sa mga dokumento sa executive floor, biglang narinig ang mga bulungan dahil sa lumabas sa elevator. Gulat at manghang napalingon ang lahat doon. Sa unang elevator, lumabas ang grupo ng mga lalaki. Puro nakaitim. Mukhang mga security personnel. Sa sumunod, 2 pang security personnel ang lumabas at isang lalaki. Matangkad, formal ang suot na dark suit at matalim ang mga mata. Sandaling napahinto si Kela. Parang huminto rin ang oras. Hindi siya maaaring magkamali. Ang matangos sa ilong, ang pamilyar na titig, ang malamig na ekspresyon, si Travis. Biglang nanlamig ang kamay ni Kela. Hindi siya makahinga. Good morning, everyone. Malamig na sabi ng lalaki na baritono ang tinig na dati nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. I'm Travis Lucero Adams, your new CEO. Let's work hard together. Nagpalakpakan ng mga empleyado, ngunit si Kela nananatiling nakatayo, tulala. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o matutuwa. Imposible. After all these years, napatingin si Travis sa direksyon niya. Saglit lang, ngunit sapat na para magtagpong muli ang kanilang mga mata. Isang tingin na puno ng alaala, ng galit, ng hindi natapos sa tanong. At sa unang araw ni Kela bilang sekretarya, natuklasan niya ang lalaking minsan nagwasak ng puso niya at ama ng anak na matagal niyang inilihim ay siya ring lalaking muli niyang pinagsisilbihan. Mabilis ang tibok ng puso ni Kela habang unti-unting lumapit sa conference area. Ramdam niya ang lamig ng aircon, pero tila mas malamig ang pakiramdam ng kanyang mga kamay. Sa bawat hakbang niya, para bang bumabalik ang lahat ng alaala. Ang biyahe, ang gabing iyon sa hotel, at ang sakit ng mga salitang, I knew it. My parents sent you. Paano ko maalala niya ako? Paano kung tanungin niya kung bakit ako nandito? Subalit sa kabilang banda, may bahagyang tinig sa puso niya na nagsasabing, baka naman hindi. Pagpasok ni Travis sa opisina, lahat ng empleyado ay tila napako sa kinatatayuan. Siyang uri ng lalaking kapag dumaan mapapalingon ang lahat. Karisma at otoridad na sabay na dumadagundong sa paligid. Sir Travis, this is Ms. Kela Soriano, your new executive secretary. Wika ng HR manager. Tumango naman si Travis at lumapit. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Parang sandaling natigilan ito. Tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Naramdaman naman ni Kela ang biglang pag-init ng kanyang mukha. Natatandaan niya kaya ako? Tanong ng boses sa isip niya.
Ngunit ilang segundo lang, ngumiti ito na magalang at inilahad ang kamay. Nice to meet you, Mr. Yano. I hope we'll work together well. Parang biglang naglaho ang lahat ng inaasam niya. Hindi siya natandaan. Hindi man lang nagpakita ng pagkabigla o pagkilala sa mukha nito. Ngunit bago pa man siya makasagot, may lumapit na isang babae. Matangkad, elegante, at may malamodelong ganda. Yumakap ito kay Travis mula sa gilid. Babe, I'll wait for you downstairs, okay? Lunch later? Sabi ng babae sa malambing na tono. Tumango lamang si Travis. Bahagyang nginitian ito. At sa paligid, nagsimula ang mga bulong-bulungan. Yan si Miss Camille, girlfriend ni Sir Travis. Ang ganda niya, no? Bagay talaga sila. Yung bagong sekretary mo kung hindi ba makapaniwala Hindi na alam ni Kela kung ano ang mararamdaman niya. May higpit sa dibdib niya, parang may kumurot sa puso. Ngunit sa kabilang banda, parang nakahinga rin siya ng maluwag. At least, hindi siya nito naaalala. Hindi niya na kailangang ipaliwanag ang nakaraan. Mr. Yano? Tawag ni Travis na napabalik sa ulirat niya. Yes, sir? Ngumiti lang ito ng bahagya. You can start organizing my schedule for the week. Let's talk about the meetings later. Noted, sir. Sagot niya habang pinipilit maging kalmado. Ngunit habang papalayo si Travis, hindi niya mapigilan ang sarili. Napatingin siya rito. At doon niya nakita ang isang saglit na paglingon ni Travis na tila ba sinusuri siya. At sa loob-loob niya, nanikip muli ang dibdib ni Kela. Miss Soriano, could you bring me the project file from last week's meeting? Ang tinig ni Travis ay kalmado, mababa at may tono ng otoridad na sanay siyang sundin. Agad namang tumayo si Kela, bitbit ang folder at maingat na lumapit. Here it is, Sir Travis. Thanks, sagot ito sabay abot ng dokumento. Ngunit sa halip na kunin agad, napako ang tingin ni Travis sa kanya. Parang may sinusuri ang bawat detalye ng kanyang mukha. Si Kela naman ay mariin na napalunok. May problema po ba, sir? Umiling si Travis, bahagyang umiti. Wala naman. You just seem familiar. Have we met before? Agad niyang naramdaman ang paninikip ng dibdib. Sa loob-loob niya, para bang biglang bumalik lahat ng alaala. Ang gabi sa Korea. Ang mga salitang binitawan nito. Ang sakit ng pagkakahati ng kanilang mga daan. Pero ngumiti siya, pilit na kalmado. Maybe you've just seen someone who looks like me, sir. Tumango ito at tila nag-iisip. Maybe. Ngunit hindi nawala ang kutob sa mga mata ni Travis. Isang paghahanap na tila hindi nito maintindihan kung bakit. Mr. Yano, have lunch with me. We'll discuss the new proposal. Iyon ang sabi ni Travis. Matapos niya ipagdasal kagabi na sana ay hindi siya masyadong kailanganin ng boss niya. Kasi kapag nasa malapit ito, hindi niya makontrol ang mabilis sa tibok ng puso niya. Mr. Yano joined the meeting. I want your notes personally. At minsan pa, napapansin niya itong nakatingin sa kanya nang walang sinasabi. Para bang sinusubukan na alalahanin kung saan ba sila nakita. Kahit pa ilang beses niya nang sinabi dito na nung unang araw niya dito sa work ay iyon din ang unang beses na nakita sila. Pero si Kela, sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata ay mabilis na iiwas. Hindi siya pwedeng mahalata. Hindi siya pwedeng mabisto na may anak siya. Ang anak na lang dalawa. Tuwing uuwi siya ng bahay, sasalubungin siya ng boses ng kanyang 7 taong gulang na anak. Mommy, you're home! Agad niya itong yayakapin. Hi, princess. How's school? Fun po, mommy. Sabi ni teacher, I draw like my daddy daw. Pero wala naman akong daddy, di ba? Napatigil si Kela at pilit na ngumiti. But you have me, anak, and that's more than enough. Pero ng gabing iyon, habang naghahanda at nag-aayos ang uniform niya sa trabaho, tumulo ang luha niya nang hindi niya namamalayan. Hanggang kailan ko kaya maitatago to? Paano ko maalala niya ako? Tulad ng dati, maagang pumasok si Kela sa opisina. Dala na ang kape ni Travis na na-order niya sa Starbucks. Halos nasanay na siya sa mga umagang ganon. At kabisado niya na rin ang kape na laging pinapa-order sa kanya ni Travis.
maaga siyang dumarating bago pa man bumuhos ang tawag at emails na kailangan niyang ayusin. "Good morning, Miss Soriano," bati ng guard. "Good morning din po," sagot niya na may ngiti kahit medyo kabado na naman siya. Pagpasok niya sa opisina ni Travis, abala ito sa pagtingin ng mga papeles. Nakasuot ito ng puting polo na bukas ang unang botones at ang suot itong wristwatch ay halatang mamahalin. Ngunit higit sa lahat ang aura nito. Confident, calm, pero may kung anong lalim sa mga mata. Iyon ang nakakaapekto kay Kela. "Sir, here's your coffee. 2 sugars, 1 cream." Napatingin si Travis at ngumiti ng bahagya. "You remember?" Napakagat si Kela sa labi. "Of course, sir. It's part of my job." Pero hindi alam ni Travis na kaya tanda iyon ni Kelay dahil iyon ang iniinom na kape ni Travis noong araw ng flight nila. 8 taon na ang nakakaraan. Habang lumilipas sa mga linggo, hindi niya maiwasang mapalapit kay Travis. Sa mga meeting, lagi silang magkatabi. Kapag may gala dinner ng kumpanya, siya ang katabi nito sa mesa. At minsan, kapag late na silang pareho sa opisina, sabay pa silang umuuwi. "Miss Soriano, you've been working too hard," sabi ni Travis na minsang hating gabi na sila sa opisina. Umiling siya. "No, sir. I just want to make sure everything is ready for tomorrow's presentation." Tinitigan niya si Travis ang matagal. "You're not just hardworking." Napalunok siya tumingin sa mga papeles. "Just doing my job, sir." Ngunit sa puso niya, ramdam niyang unti-unting bumabalik ang tibok na matagal niya nang tinago. Kahit na alam niyang kahit saang anggulo man tignan ay maling-mali. Isang gabi, habang nasa event sa isang hotel, napansin ni Kela na abala si Travis sa pakikipag-usap sa mga business partners. Nakangiti ito, charismatic at kitang-kita kung bakit ito hinahangaan ng lahat. Ngunit nang tumingin ito sa kanya mula sa malayo, parang may sandaling nagtagpo ulit ang kanilang mga mundo. Napalunok siya at umiwas. "Hindi, Kela. Hindi pwede." Pagbalik niya sa opisina kinabukasan, sinalubong siya ng balita mula sa mga katrabaho. "Alam mo ba, may planong engagement si Mr. Travis kay Miss Camille," bulong ng isa. "Napaka-perfect couple talaga silang dalawa, no? Both from powerful families." Natigilan si Kela. Kahit pilit niyang ngumiti, may kumurot sa puso niya. That's good news," mahina niyang sabi, bago siya muling bumalik sa mesa. Kinagabihan habang nasa bahay, tahimik siyang pinagmasdan ng anak na si Sierra habang natutulog. Pinisil niya ang maliit nitong kamay. "Anak," mahina niyang bulong. "Okay lang kay mommy kahit hindi niya ako maalala. Ang mahalaga, nandito ka." Ngunit kinabukasan sa opisina, tila may kakaiba. Habang binabasa ni Travis ang report na gawa niya, bigla itong napahinto. "Miss Soriano?" sabi nito. "I had a dream last night. It was strange. I was in a hotel and someone said your name." Nanigas siya sa kinatatayuan. My name, sir?" "Yes, Kela." Napalunok siya. Pilit na pinanatili ang composure. Maybe you're just overworked, sir." Ngumiti naman si Travis, pero tila hindi siya kumbinsido. "Maybe, but it felt so real." Pagkatapos noon, lalo lang itong naging maingat. Hindi niya alam kung paano o kailan, pero alam niyang kapag nagpatuloy pa ito, baka dumating ang araw na matuklasan ni Travis ang katotohanan na ang anak niyang si Sierra ay hindi lamang basta bata, kundi dugo at laman nito. At sa bawat araw na lumilipas, habang lalong napapalapit si Travis sa kanya, lalong humihigpit ang yakap niya sa sikreto. Hindi mo kailangang malaman. Dahil kapag nalaman mo, baka mawala lahat ng maayos kong binuo. Tahimik ang umagang iyon sa bahay nila Kela. Weekend na sa wakas. Isang araw ng pahinga. Nakasuot siya ng simpleng house clothes habang nagluluto ng pancake para sa anak niyang si Sierra at para na rin sa kanyang magulang. "Mommy, can I put on the chocolate chips?" Tanong ni Sierra. "Of course, sweetheart." Natatawa niyang sagot
Pero wag mo ubusin, ha? Masaya silang dalawa at sa sandaling iyon, nakalimutan ni Kela ang bigat ng mga lihim na matagal niyang tinatago. Ngunit biglang nag-ring ang cellphone niya nang makita ang pangalan sa screen na patigil siya. Travis calling. Nag-atubili siya saglit bago sinagot ang tawag. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Violeta de la Peña from Kuwait, Anisita Gausi from Malta, at Allen Montebon from San Fernando City, La Union. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Good morning, Sir Chavez. Hi, Mr. Yano. Marahang sabi ng lalaki sa kabilang linya. I'm so sorry to disturb you on your day off. I just have a quick question about the reports you submitted last night. No problem, sir. What do you need to clarify po? Habang binabasa ni Kela ang mga file sa laptop, lumapit si Shera. Bitbit ang isang laruan. Mommy, look what I've got! Masiglang sigaw ng bata. At bago pa siya makapag-react, narinig iyon ni Travis. Saglit na katahimikan. Mr. Yano, mahina ngunit puno ng pagtataka ang boses nito. Was that a child? Napatigil si Kela. Halos hindi siya makagalaw. Yes sir, my daughter. Inamin niyang may anak siya dahil ayaw niya na masaktan si Shera kapag itinanggi niya. Kasi ngayon ay nakikinig ito sa kanya. Your daughter? Yes. Sagot niya na pilit pinapakalma ang boses. I have a daughter, sir. Matagal na katahimikan muli sa kabilang linya. Pero maya-maya, narinig niya na ang malalim na paghinga ni Travis. I see. She sounds adorable. Thank you, sir. Mahinang sagot niya, kahit ramdam ang kabog ng dibdib. Buong araw matapos noon ay balisa na siya. Kinabukasan sa opisina, pinilit ni Kela na maging normal. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng opisina ni Travis, agad siyang sinalubong nito ng tanong. Miss Soriano? Seryosong sabi nito. You didn't tell me you have a daughter. Oh, I didn't think it was important, sir. My personal life doesn't interfere with my work. Ngumiti si Travis. Bahagyang lumambot ang mukha. Oh, I didn't mean it that way. I was just surprised. Tumango si Kela. Pilit na umiti. She's 7. Her name is Shera. Shera. Ulit pa ni Travis. Parang may kakaibang pag-alingaw-ngaw ang pangalan sa isip nito. Nice name. Dagdag nito. Ngunit tila may malalim na iniisip habang pinagmamasdan si Kela. Pagkatapos ng mahabang sandali ng katahimikan, ngumiti si Travis. Anyway, I have an announcement. The company will be holding a vacation trip for the entire staff next week. Napatingin si Kela. A vacation, sir? Yes, sagot nito. And I want you to come with your child. Halos hindi siya makahinga. Sir? I mean it. Seryosong sabi ni Travis na may halong ngiti. You've been working so hard. You deserve it. Bring Shera. I'd like to meet her. Hindi alam ni Kela kung anong mararamdaman. Kaba, takot o tuwa. Kung pupunta siya, may posibilidad na makilala ni Travis ang anak na lang dalawa. Kung hindi man, magdududa ito lalo. Napayuko siya at mahina ang tinig ng sumagot. Okay sir, I'll bring her. Ngumiti si Travis at sa mga mata nito ay may kakaibang kislap. Good. I'll be looking forward to meeting your daughter. At habang papalabas si Kela ng opisina, mahigpit niyang yakap ang folder sa dibdib. Hindi niya alam si Travis ay napatitig sa pinto matapos siyang umalis. At sa isip nito,
ay muling umalingaw-ngawang boses ng batang narinig sa tawag. Boses na tila pamilyar. Mainit ang sikat ng araw na makarating ang buong team sa napakagandang resort sa California. Puting buhangin, asul na dagat, at mga punong niyog na sumasayaw sa hangin. Perpekto para sa company vacation na pinaghihintay ng lahat. Hawak ni Kayla ang maliit na kamay ng anak niya. Shara, behave ha. Remember, mommy's workmates and bosses are here. Paalala niya habang nakangiti. Okay po, mommy. Masiglang sagot naman ng bata. Halatang sabik sa dagat. Habang nag-aayos sa mga empleyado ay dumating si Travis. Nakasuot ng simpleng white polo at sunglasses. Agad itong napalingon nang marinig ang tawanan ni Kayla at ng batang babae. Para bang kusa itong humakbang palapit sa mag-ina. Miss Ariano, tawag nito na may ngiti sa labi. Glad you could make it. Thank you, sir. Sagot ni Kayla na lalo pang kinakabahan. This is my daughter, Shara. Pagharap ni Shara, natigilan si Travis. May kung anong kumirot sa dibdib niya nang makita ang bata. Ang mga mata, ang ngiti, ang bahagyang korba ng labi. Parang pamilyar. Hello, sir. Bati ni Shara. Magalang, ngunit masigla. Thank you for inviting us. Ngumiti naman si Travis. Pilit na tinatago ang pagkabigla. Oh, you're welcome, princess. You're very polite, huh? Ngumiti naman si Shara. My lolo and lola said I should be nice to her boss. Kapag daw po kasi naging rude ako sa inyo, tatanggalin mo daw po sa work si mommy. Shara? Saway ni Kayla sa anak. Oh, don't worry, Miss Ariano. Sabi ni Travis na napapangiti. I like her. She reminds me of someone. Hindi na lamang kumibo si Kayla, pero sa loob-loob niya, kumabog ng malakas ang kanyang puso. Paano kung mapansin niya? Lumipas ang mga oras habang nagpipiknik ang buong team sa tabi ng dagat. Napansin ni Travis na si Shara ay naglalaro lang mag-isa. Gumagawa ng mga sandcastle kaya nilapitan ni Travis ang bata. Need help, princess? Tanong ni Travis. Can you help me make a tower, sir? Tanong ni Shara na tuwang-tuwa. Sure. Sagot naman ni Travis. Lumuhod sa tabi ng bata. But you have to teach me how. Habang naglalaro ang dalawa, nakatingin naman si Kayla mula sa malayo. Hindi niya alam kung matutuwa ba o matatakot dahil napapalapit na ang mag-ama. Alam naman ni Kayla na mangyayari ito. Alam naman niya na walang lihim na hindi mabubunyag. Kahit gaano mo kagalingan ang pagtatago, lalabas at lalabas pa rin ang totoo. Pero hindi pa siya handa sa lahat ng ito. Natatakot siya na baka kunin sa kanya ang anak niya at ilayo ito sa kanya. Lalo na't may pakakasalan na si Travis na pwedeng maging stepmother sa anak nila. Sir Travis, sabi ni Shara habang nakangiti. You're really nice. You kinda look like me. Mommy said I got my eyes from someone special. Maybe it's you? Natahimik si Travis. Parang tumigil ang paligid. Your eyes? Bulong ni Travis habang pinagmamasan ng bata. Oo nga, parehong-pareho ang kulay ng mata nila. Mula naman sa di kalayuan, napakapit si Kayla sa kanyang dibdib. Halos hindi siya makahinga sa kaba. Shara! Tawag niya agad. Pinilit ang ngiti. Come on, it's time to eat. Tumakbo ang bata papunta sa ina. Hawak pa rin ang maliit na laruang timba. Mommy, Sir Travis helped me make a castle. He's cool. Ngumiti lang si Kayla. Oh, that's nice, sweetheart. Nang umalis si Shara, napatitig si Travis sa mag-ina. Hindi alam ni Travis kung bakit may kakaibang kirot sa puso niya. Para bang may hinahanap na matagal nang nawala. At sa kanyang isipan, biglang bumalik ang alaala ng gabing iyon. Isang hotel room sa Korea. Isang babae na umiiyak at mga salitang hanggang ngayon ay hindi niya makalimutan. I almost trusted you. Hindi niya alam kung bakit, pero na makita niyang muli si Kayla, parang unti-unti nabubuo ang mga perasong matagal nang nakalasog-lasog sa kanyang alaala. Oo nga at may pagkakahawig si Kayla sa babae yon. Pareho rin ang kanilang pangalan. Pero tila malabo na si Kayla ang babae yon. O baka,
Mabilis na lumipas ang mga araw sa company vacation. Habang abala ang lahat sa mga team building games, lagi namang magkasama si Travis at si Sierra. Hindi na halos magpahiwalay ang dalawa. Para bang matagal nang magkakilala. Sir Travis, look! I made another sandcastle. Masiglang siglaw ni Sierra habang patakbong lumapit. May hawak pa na maliit na pala. Ngumiti naman si Travis at yumuko para tingnan ang gawa ng bata. Wow, that looks amazing! You're really good at this. Mommy said I'm creative, sagot ni Sierra sabay kindat. Like my daddy, but I don't know him. Napatigil naman si Travis. Bahagyang napakunot ang noo. Oh, you don't? Umiling ang bata. Walang kamuwang-muwang sa bigat ng kanyang sinabi. Mommy said he's gone far away. Hindi alam ni Travis kung bakit tila may sumundot sa kanyang dibdib. Gone far away? Paulit-ulit na umaalingaw yon sa isip niya. Mula sa di kalayuan, pinagmasdan sila ni Kela. Halata sa kanyang mukha ang pinaghalong kaba at lambing. Kasi habang pinapanood niya si Travis na masaya nakikipaglaro sa anak, hindi niya mapigilang mapangiti. Pero kasabay noon, bumabalik ang takot. Paano ko malaman niyang totoo? Habang naglalakad sila pabalik sa cottage, dalawang empleyado nag-uusap sa likod nila. Grabe, tingnan mo oh. Bulong ng isa. Parang mag-ama si Sir Travis at yung anak ni Kela. Totoo, tingnan mo, pati mata nila pareho. Pati pag-smile pareho din. Sagot ng isa na nakangisi. Narinig ni Kela ang usapan at agad siyang natigilan. Mabilis siyang tinawag si Sierra. Anak, halika na. Magpahinga ka muna sa kwarto natin. Okay po, Mommy. Masiglang sagot naman ni Sierra. Pagkatapos silang umalis na natili nakatayo si Travis. Tila ba hindi rin mapakali. Pinagmasdan niya ang direksyong nilakaran na mag-ina at doon niya lang napansin. Pareho nga sila ng mata. Pareho din ang ngiti. It can't be. Bulong niya sa sarili. Pero ramdam niyang may kumikirot sa puso niya. Isang damdaming matagal nang nakakulong sa loob. At sa sandaling iyon, nagsimula na magtanong si Travis. Hindi lamang tungkol sa batang kahawig niya, kundi tungkol din sa babaeng matagal niya nang iniwasang maalala. Simula nang matapos ang company vacation, tila may nagbago kay Travis. Tahimik siya, madalas na mapatingin sa malayo, at kung hindi man nakatitig sa monitor ay tila may iniisip na malalim. Sa isip niya ay paulit-ulit na bumabalik ang mga eksena noong bakasyon, ang mga tawa ni Sierra, ang paraan ng pagkakahawig nila, at ang mga saglit na titig ni Kela na parang may tinatago. Sa mga sumunod na araw, nagsimula nang magtanong-tanong. Tahimik lang pero sistematiko. Kinausap niya ang HR tungkol sa background record ni Kela. She's been working here for months, sabi ng HR manager. Transferred from another branch. Single parent daw. Single parent? Mahina niya ulit. May sinabi pang pangalan ng ama? Umiling ang HR. Wala sir, confidential. At sabi niya wala naman daw contact. Mula noon, lalong naging matindi ang kutob ni Travis. Lahat ng detalye ay tila nagtuturo sa isang direksyon. Isang katotohanang ayaw pa niyang tanggapin. Sa gitna ng pag-iisip niya ay dumating sa opisina si Camille. Maganda ito, elegante pero halatang pagkainis. Travis, malamig nitong sabi sabay lapag ng mga dalang dokumento sa mesa. Can we talk? About what? About her. Mariin na sagot ni Camille. About that secretary of yours. And that kid. Don't tell me I'm the only one noticing you always talk about her lately. Napabuntong hininga si Travis. Camille, you're overreacting. Overreacting? You've been distracted for days? You missed dinner with my parents last night. All you talk about is that Sierra, this Sierra, and that. Nanginginig ang boses ni Camille. Pero sa halip na lumambot si Travis, unti-unting nagbago ang templa. May biglang galit sa kanyang mga mata. Camille, malamig yung sabi. Stop pretending this relationship is real. Namilog ang mga mata ng babae. What do you mean? You know what I mean. Sagot ni Travis na halos pabulong pero matalim.
Everything between us was arranged. Our parents wanted this merger, not us. Tahimik si Camille, pero baka sa mukha nito ang sakit. So that's it. You're throwing us away because of her. I'm not throwing anyone away. Mariing sabi ni Travis. I just need answers. Answers? Mapait ang tawa ni Camille. Or closure. Walang sagot si Travis. Sa halip, tumingin lang siya sa labas ng bintana kung saan tanaw niya si Kela na papalabas ang opisina. Hawak ang cellphone. Malamang ay kausap si Shera. At sa sandali iyon, alam niya na. Hindi niya nakakayaning mabuhay sa tanong. Kailangan niyang malaman ng totoo. Mabilis na lumipas ang mga araw. Habang abala si Kela sa trabaho, panay naman ang kwento ni Shera tungkol sa nalalapit niyang kaarawan. Laging may kislap sa mga mata ng bata tuwing nababanggit ang birthday party. Mommy? Masiglang sabi ni Shera habang kumakain sila ng almusal. Can I invite Sir Travis? He's really nice. I want him to come. Napahinto si Kela, hawak pang kutsara. Si Sir Travis? Halos na uutal yung tanong. Yes, masiglang sagot ni Shera. He said he likes cake and he promised he'll play with me next time. Hindi naman alam ni Kela kung matatawa ba siya o matatakot. Paano kung pumunta nga talaga si Travis? Paano kung mas lalo nitong mapansin ang pagkakahawig nila ni Shera? Pero nang makita niya ang masiglang mukha ng anak, hindi niya nagawang tanggihan. Oh, sige. Malambing niyang sabi. We'll invite him. Ilang araw ang lumipas, dumating ang araw ng kaarawan ni Shera. Mula sa kanilang bahay, makikita ang mga lobo, banderitas at masayang musika. Simple lang ang handaan. Pansit, spaghetti, fried chicken, at ilang paboritong laro ng bata. Nang sabihin ni Kela sa kanyang magulang at mga kapatid na darating ang ama ni Shera, subalit hindi pa nito alam na may anak sila, maging ang mga ito ay nag-aalala rin. Ganun pa man, sinabi rin nila na maganda rin iyon para mapalapit din ang mag-ama. At sa gitna ng tawanan, huminto si Kela nang may marinig na pamilyar na boses. Am I late? Lumingon siya. Naroon si Travis na nakangiti, may dalang regalo na binalot ng kulay asul na pambalot. Sir Travis! Sigaw ni Shera, sabay takbo at yakap dito. You came! Bahagyang natigilan si Travis, pero agad ding yumuko at niyakap pabalik ang bata. Of course, I wouldn't miss it for the world. At doon, tila may kung anong mainit na dumaloy sa puso ni Travis. Habang nakikita niya si Shera na masayang naglalaro, mas lalong lumalalim ang koneksyon na nararamdaman niya. Isang damdaming mahirap ipaliwanag. Lumapit si Kela, bahagyang kinakabahan. Pasensya na ako, medyo magulo. Hindi ko inaasahan na pupunta ka talaga. Ngumiti naman si Travis. But you invited me. Hindi ko kayang tanggihan si Shera. Salamat din sa pagpunta, sir. Lalong naging masayang anak ko nung dumating ka. Ngumiti rin ito, pero may kakaibang lalim sa tingin niya. You can call me Travis. It's your daughter's birthday after all. Let's drop the formalities for now. Habang tumatagal ang gabi, tila nagiging natural ang lahat. Nagtutulungan sila ni Travis sa paglilinis. Naglalaro pa sila kasama si Shera. At may ilang sandaling parang bumabalik sila sa pagiging magkaibigan. At sa mga titig na iyon, unti-unti nang nagiging malinaw ang katotohanang matagal na tinatago ni Kela sa puso niya. Na kahit gaano niya subukang kalimutan si Travis, hindi niya na iyon magagawa. Samantala, sa kabilang dako, sa isang marangyang bahay, tahimik na nakaupo si Camille, ang kasintahan ni Travis. Hawak niya ang isang basong alak at nakatingin sa litrato nila ni Travis na nakasabit sa dingding. I tried. Mahina niyang sabi, halos pabulong. I really did. Lumapit ang ina nito. Camille, anak, what's wrong? Mapait siyang umiti. Mom, I think no matter what I do, he'll never love me. Because from the start, he never saw his future with me. Anak. She shook her head gently. May luha sa mga mata. I'm going to let him go, Mom.
I won't force something that was never meant to be mine. Yumuko siya, pinahid ang luha, at huling beses na tiningnan ang litrato nila ni Travis. Maybe someday, mahina niyang sabi, he'll realize that the love he's been looking for was already in front of him all along. Sa kabilang panig naman ng lungsod, masayang nakatulog si Shiera sa kandungan ni Travis matapos ang mahabang araw ng tawa at laro. Tahimik lamang si Kella, nakatingin sa kanila. May ngiti sa labi pero may kaba sa dibdib. Si Travis naman habang pinagmamasdan ng bata ay may mabigat na tanong sa isip. Why does it feel like she's mine? At doon nagsimulang bumuo ang isang pangako sa puso niya na anuman ang katotohanan, handa siyang harapin ito. Pagkatapos ng birthday party ni Shiera, hindi mapakali si Travis. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mukha ng bata. Ang paraan ng pagtawa nito, pati na ngiti na parang salamin ng sarili niyang mukha noong bata pa siya. Habang nagmamaneho pa uwi, mahigpit ang kapit niya sa manibela. Imposible. Pero bakit parang may connection talaga kami? Pagdating sa kanyang kondo, hindi siya agad nakatulog. Binuksan niya ang laptop at sinimulang tingnan ng ilang lumang records ng kumpanya. Pati mga dokumentong may kinalaman sa scholarship at exchange student programs. Baka sakaling may makita siyang impormasyon tungkol kay Kella. Nang mabasa niya ang pangalan nito sa isang listahan ng mga Filipino exchange students, 8 taon na ang nakakalipas, parang biglang humigpit ang dibdib niya. 8 years ago, mahina niyang bulong. That's the same year I went to Korea for that layover flight. Napahinto siya. Biglang bumalik sa kanyang mga alaala. Ang masayahing babae sa business class, ang mga mata nitong puno ng inosente at kabang saya. At ang gabing iyon, no, it can't be. Ngunit habang pinipigilan niya ang sarili, mas lalo lamang lumalakas ang kutob niya. Kinabukasan, habang nasa opisina, pinasok niya ang HR system ng kumpanya gamit ang access bilang CEO. Nakita niya roon ang personal record ni Kel, ang address, ang emergency contact, pati ang birthday ng anak ni Shiera. Binasa niya iyon ng mabuti. Shiera Soriano, birthday, November 2, 2017. Napatigil si Travis. Binilang niya sa isip. 7 years old? Born 9 months after that flight? Nanginginig ang kamay niyang inilapag ang tablet. So it's true. Ilang oras siyang natahimik. Halos wala sa sarili sa buong araw. Pansin niyo ng ibang empleyado, pati na si Kella. Sir Travis, mahinahon niyang sabi habang kumakatok sa pintuan ng opisina nito. May ipinapasabing documents po si Sir Daniel from the board. Tumingin naman si Travis sa kanya. Matagal at para bang sinusuri ang bawat detalye ng mukha niya. Thank you, sabi nito pero hindi agad inabot ang folder. Kella, napatingin siya. Sir, can I ask you something? Mababang tono nito. 8 years ago, were you an exchange student to the US? Natigilan siya. Parang may humila sa dibdib niya. Yes, sir. Bakit po? Sandali namang natahimik si Travis bago muling nagsalita. Halos pabalong. And the father of your child? Sir, mabilis siyang putol. Please, let's not talk about that here. Pero bago pa siya makaalis, marahan siyang pinigilan nito. Hindi sa marahas sa paraan, kundi sa paraang puno ng pagkalito at emosyon. Kella, just tell me the truth. Is Shiera my daughter? Nangilid ang luha sa mata ni Kella. Hindi alam kung paano sasagot. Sir Travis, please. Nanginginig niya sabi. It's in the past. Wala na pong saysayang lahat. Pero si Travis ay tila ay hindi makapaniwala. Lahat ng peraso ng palaisipan ay nagdudugtong-dugtong sa kanyang isipan. Ang edad ni Shiera, ang mga mata, at ang tawa, ang paborito nitong pagkain. Pati ang maliliit na nunal sa kanang tuhod, pareho sa kanya noong bata pa siya. 8 years, Kella. Mahina niyang sabi.
8 years na hindi ko alam na may anak pala ako. Hindi na napigilan ni Kela ang luha. Ayoko sirain ang buhay mo, Travis. May girlfriend ka. May trabaho ka. Maayos ang lahat. Wala akong karapatang guluhin yon. Ngunit tumayo si Travis. Lumapit at tinitigang puno ng emosyon ng boses nito. You have no idea how much it hurts knowing that I lost years with my own daughter. Tumulo ang luha ni Kela. I was scared. Mahina niyang sagot. I thought you hated me. You said your parents sent me. That night you didn't even listen. Tahimik silang nagkatitigan. At sa loob ng sandali iyon, bumalik lahat ng kirot. Lahat ng pagkukulang. At lahat ng damdaming matagal na nilang pilit inilibing. Si Travis, bagaman puno ng galit at lungkot, ay unti-unting lumambot ang tinig. I may have been blind then, but I won't make the same mistake again. At sa wakas, ibinaba ni Kela ang kanyang mga balikat. Yes, bulong niya. Halos hindi marinig. She's your daughter, Travis. Tahimik, ngunit ang katahimikang iyon ay may bigat ng katotohanan. Isang katotohanan na magbabago sa lahat. Hindi nakatulog si Travis buong gabi. Sa bawat kisap ng kanyang mga mata, mukha ni Shera ang nakikita niya. Ang inosenteng tawa, ang paraan ng pagsasalita nito, at kung paanong parang may pamilyars na koneksyon sa bawat kilos ng bata. Habang nakaupo siya sa gilid ng kama, napasabunot siya sa sariling buhok. 8 years? 8 years kong hindi nakita ang anak ko. Pinipigil niya ang luha, pero hindi niya na kaya. Tahimik niyang sinuntok ang kama. Puno ng sama ng loob sa sarili. Bakit hindi ko siya hinanap? Bakit hindi ko pinakinggan si Kela noon? Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa opisina, ngunit hindi para magtrabaho. Hindi niya kaya umupo sa harap ng laptop at magpanggap na normal lang ang lahat. Ang gusto lang niya ay makita si Shera, makausap, mayakap, at marinig man lang itong magsalita ulit. Tinawagan niya si Kela, ngunit ilang ulit bago ito sumagot. Sir Travis, mahinang sagot ni Kela na halatang nag-aalangan. Kela, please. Mabilis niyang tugon. Hindi ko kaya maghintay pa. I need to see her. I need to see my daughter. Tahimik lang sa kabilang linya. Rinig ni Travis ang paghinga ni Kela. Mabagal, nanginginig. Hindi pa siya handa. Sagot ito sa wakas. Baka maguluhan lang siya. Then let me be the one to explain. Pakiusap pa ni Travis. She deserves to know who I am. Makalipas ang ilang taon, nasa harap na siya ng bahay ni Kela. Kinakabahan siya. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon ni Shera. Kung matatanggap ba siya nito bilang ama, hindi niya alam. Pero gusto niya na malaman ni Shera kung sino siyang talaga. Nang bumukas ang pinto, bumungad si Shera. Nakangiti. Hi, Uncle Travis! Masiglang bati ng bata. Mommy said you're coming. Para bang tumigil ang mundo ni Travis, hindi niya napigilang mapangiti. Sabay na paluhod para mapantay sa bata. Hi, Shera! Sabi niya at halos mabasag ang tinig niya sa emosyon. I've missed you. Niyakap siya ni Shera na abot tenga ngiti. Namiss din po kita. Alam ng pamilya ni Kela na aaminin na nila kay Shera ang totoo, kaya naman ay umalis muna sila para mabigyan sila ng privacy. Si Shera naman ay may kinuha dahil may ipapakita daw dito kay Travis. Sweetheart, tawag ni Kela sa anak. Come here, baby. Mommy and I need to tell you something. Tumakbo si Shera, papunta sa kanila, pitpit pang hawak na drawing. Look, Mommy, it's me, you and Uncle Travis. Napangiti si Travis, pero sa loob niya ay parang piniga ang puso niya. Ang ganda naman yan, sabi niya, sabay haplos sa ulo ng bata. Pwede bang umupo ka muna sandali? Umupo si Shera. Sa gitna nila ay nakatingin sa kanilang dalawa. Why, Mommy? Did I do something wrong? Mabilis na umiling si Kela at hinaplos ang buhok ng anak. No, sweetheart. You didn't do anything wrong. It's just,
There's something we need to tell you. Sandaling katahimikan, ramdam ni Travis ang paglalaban ng emosyon sa dibdib niya. Ito na yung sandaling pinakahihintay ko. Pero bakit parang napakahirap sabihin? Huminga siya ng malalim. Shara, marahan niyang sabi. Do you remember when you told me that you didn't know where your father was? Tumango si Shara. Nakakunot ang noo. Yes, Sir Travis. Why? Ngumiti naman si Travis, ngunit nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. I'm so sorry kung kinailangan mong lumaki na hindi nakilala ang iyong ama, na hindi mo alam kung nasan siya. Saglit siyang napatingin kay Kela na marahang tumango, nagbibigay ng lakas ng loob. Alam mo po ba kung nasan siya? Tanong ni Shara. Yes, sagot ni Travis. He's in front of you. I am your daddy. Nanlaki ang mga mata ni Shara. You are my daddy? Tumango si Travis. Pinipilit na maging matatag ang boses. Yes, anak. I'm your daddy. Naging tahimik si Shara. Kita sa mukha ng bata ang matinding pagkalito. Pero unti-unti, lumambot ang ekspresyon nito. Mommy, is that true? Mahina naman sumagot si Kela. Nanginginig ang tinig. Yes, sweetheart. He's your real daddy. I didn't tell you before because I wanted to protect you. Tumango si Sierra at lumapit kay Travis. Sandali itong tumitig sa ama na para bang sinusuri kung totoo nga. Then, why didn't you come for me before? Tanong ng bata na halos pabulong. Hindi na nakapagsalita si Travis. Hanggang sang luha nito ay tuluyan ng bumagsak. Because I didn't know, Shara. Sagot niya na garalgalang tinig. I didn't know. And when I finally realized, it was too late. But now I'm here. And I promise, I will never leave you again. Tahimik ang lahat sa loob ng ilang sandali. Tanging paghinga tikbe ang maririnig. Hanggang sa dahan-dahan, lalong lumapit si Shara at niyakap si Travis. Oh, I missed you, Daddy, sabi ng bata. Mahina pero puno ng damdamin. Niyakap ni Travis ang mahigpit ang anak. Tila ayaw nang pakawalan. I missed you too, Shara. More than you'll ever know. Sa gilid naman ay tahimik na umiiyak si Kela. Pero sa pagkakataong ito, luha na ng kagalakan, ng paghilom, ng matagal niya ng pinangarap na sandali. Sa araw na iyon, walang mga lihim, walang takot. Ang mag-ina at ang lalaki minsan ay nawala sa kanila, ngayon ay buo ng muli bilang isang pamilya. Sa wakas, nahanap na nila ang isa't isa. Iniumalis si Travis matapos noon kasi gusto na mag-ama na masulit ang sandali na sa wakas ay magkasama na sila. Halos ayaw nang lumayo ni Shara sa ama. Hanggang sa nakatulog na nga lang ito. Si Travis na nagbuhat sa anak papasok sa kwarto nito dahil sa kandungan niya ito nakatulog. Thank you, sabi ni Travis kay Kela. For raising her so well. For being strong when I wasn't there. Napayuko si Kela, nangingilid ang luha. Ginawa ko lang kung anong kaya ko, Travis. Wala akong choice, kundi maging matatag. Tumingin si Travis sa kanya, puno ng pagsisisi. Then let me make it right this time. Hayaan mo akong bumawi. Hindi lang bilang ama kay Shara, kundi sa inyong dalawa. Pangako na babawi ako sa lahat ng mga pagkukulang ko. Hindi na sumagot si Kela, ngunit hindi rin niya iniwas ang tingin. Sa mata ni Travis nakita niya ang totoo. Hindi na ito ang lalaking galit noon, kundi isang lalaking handang magbago. At sa sandaling iyon, sa katahimikan ng kanilang sala, nagsimula ang panibagong kabanata ng isang pamilya minsan ay winasak ng nakaraan at ngayon binibigyan ng pagkakataong muling mabuo. Tahimik ang opisina ng araw na yon. Ang mga blinds ay bahagyang nakababa. Pinapasok ang banayad na sinag ng araw na dumadampi sa mukha ni Travis na ngayon ay tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Sa kanyang mesa, nakapatong ang litrato ni Shara at Kela. Kuha noong birthday party ng bata.
At ang mga ngiti ng mag-ina sa litrato ay tila ba nagsasabi sa kanya ng isang bagay. Ito na ang tahanan niya. Dito siya nababagay. Nasa gitna siya ng pagninilay nang marinig ang marahang pagkatok sa pinto. "Come in?" Halos sabi niya na pabulong. Pumasok ang kanyang kasintahan, si Camille. Maganda pa rin, elegante. Pero baka sa mga mata nito ang lungkot na matagal nang kinikimkim. "Travis?" Mahinahon itong wika. "We need to talk." Tumango naman si Travis at tumayo lumapit sa kanya. "I was about to call you, Camille." Sabi niya na malumanay pero puno ng bigat. "There's something I need to tell you." Ngumiti naman ng mahina si Camille. "I think I already know what that is." Nagkatinginan silang dalawa. Walang salita sa simula. Hanggang sa wakas ay nagsalita si Travis. "Camille, I have a daughter." Kahit alam na ni Camille, kaya hindi na ito nabigla. "I have a daughter with Kella. The woman I met 8 years ago. The woman I never stopped thinking about." Marahan lang ang tango ni Camille. "Sierra," sabi nito. Tila binigkas ang pangalan ng may kabatiran. "Yes, I know. I saw how you looked at her, Travis. I knew there was something different." Nagbuntong hininga si Travis. "I'm sorry, Camille. I can't keep lying. Not to you. Not to myself. I'm not going to pursue this relationship anymore. I'm done following what our parents want. This time, I want to stand up for my family. For my daughter." Sandaling katahimikan. Pero sa halip na galit o luha, isang mapait ngunit mapayapang ngiti ang gumuhit sa labi ni Camille. "I understand," sabi niya na halos mabalong. "I actually talked to my parents too. And I told them I won't continue our engagement. I can't force something that was never real to begin with." Tumingin ito kay Travis tuwid sa mga mata. "You've always looked at her differently. I may have ignored it, but I'm not blind." Lumapit ito ng bahagya. Marahang hinawakan ng kamay ni Travis. "So yes, we are ending this relationship now. No hate, no regrets, just freedom." Hindi na nakapagsalita si Travis. Tanging isang marahang tango lamang, tanda ng pasasalamat. "Thank you, Camille, for understanding." Ngumiti naman si Camille, bagaman may bakas ng panghihinayang. "Make it count, Travis. Don't waste this chance. Be the father your daughter deserves, and the man she always believed you could be." Paglabas si Camille, saglit na tumigil si Travis. Huminga siya ng malalim at ngumiti. Unang ngiti na walang bigat. Kinuha niyang retrato ni Kella at Sierra sa mesa. Marahang hinaplos iyon at mahina niyang nasabi sa sarili, "This time, I'm coming home." Pag-uwi niya, natatnan niyang nagluluto si Kella habang si Sierra naman ay abala sa pagguhit sa mesa. Alam na ng pamilya ni Kella na alam na ni Travis ang totoo, kaya malaya na siyang magpabalik-balik sa bahay ng mga ito kasi nakita nila gusto rin talaga ni Travis na makabawi sa lahat ng naging pagkukulang nito noon. Pagpasok ni Travis, agad siyang sinalubong ng bata. "Daddy, you're home!" Ngumiti naman si Travis. Napayuhot, niyakap ito ng mahigpit. "Oh yes, anak." Napangiti naman sa kanila si Kella at hinayaan na makapag-bonding ang mag-ama. Pagsapit ng gabi, bago umalis si Travis ay kinausap niya muna si Kella at sinabi niya dito na napagkasunduan na nila ni Camille na tapusin ang lahat dahil nga gusto ni Travis na makabawi sa anak. Tahimik ang gabi sa malaking mansyon ng mga Arcadehas. Ngunit sa loob ng marangyang silid aklatan, nag-aalaw ang tensyon. Parang apoy na matagal nang nag-aabang ng dahilan para sumiklab. Nakatayo si Travis sa gitna ng silid. Sa harapan niya ay nakaupo ang kanyang ama at ina. Kapwa malamig, ang titig ay matigas at pananalita. "Travis, what nonsense are you saying?" Mariing sabi ng kanyang ama. Habang ibinagsak ang kanyang kamay sa mesa. "You're breaking off your engagement with the daughter of our business partner? For that woman?
For that child? Napahinga ng malalim si Travis. That child? Aniya ng mariin. Is my daughter. Sumingit naman ang kanyang ina at may halong awat inis sa tinig. Anak, we only want what's best for you. We've sacrificed so much to build this name, this company. You cannot throw it all away just because of one mistake from your past. Ngunit hindi na siya nakinig. Matagal niya nang narinig ang ganitong mga salita. Paulit-ulit. Parang tanikala sa kanyang lieg. One mistake. Bulong ni Travis. Halos pabulong pero puno ng hinanakit. That's how you always see it. Every choice I make, every emotion I feel, you call it a mistake. Tumingin siya ng diretso sa kanyang ama, mariin at buong tapang. Noon pa man pinapakialaman niya ng buhay ko at kung sino ang dapat kong kausapin, kung sino ang dapat kong mahalin, kung ano ang dapat kong tahakin. Noon din ay gustong-gusto niya na mabigyan ko kayo ng apo. Kaya nga kung sino-sinong babaeng pinapadala niyo. At ngayon may apo na kayo sa akin, iba naman ang gusto ninyo. Hindi ko na kayo naiintindihan. Napakataas ang expectation niyo sa akin. Lahat gusto niyong kontrolin. Pero hindi ko hahayaan na mangyari ulit yan ngayon. Sumigaw ang ama niya. You are throwing your future away. No. Tugon ni Travis, tumaas rin ang tinig. For the first time in my life, I am choosing my future. Hindi yung hinulma niyo para sa akin. This time, I am choosing what feels right. My family. Napatigil ang kanyang mga magulang. Tila nabigla sa tapang ng kanyang boses. Tahimik, ngunit matigas. Ang tinig ni Travis nang idagdag niya. I'm done living for your expectations. I'm going to live for my daughter and for Kella. Sandaling katahimikan. Ramdam niya ang bigat ng bawat sandali. Ngunit sa unang pagkakataon, maluwag ang kanyang paghinga. Tumalikod siya. Humakbang palayo sa magulang. At sa bawat hakbang ay tila tinatanggal ang bigat ng mga taon ng pagpipigil. Travis, tawag ng kanyang ina. Nanginginig ang boses. If you walk out of that door, you can't come back. Sandaling tumigil si Travis, ngunit hindi siya lumingon. Then I guess, sabi niya na mahina ngunit buo. I was never really home in the first place. Lumabas siya ng mansyon, hawak pa rin ang larawan ng kanyang anak. At sa unang pagkakataon, ramdam niya ang tunay na kalayaan. Sa isip niya ay malinaw ang isang bagay. Handa siyang harapin ang kahit na anong laban. Basta para kay Kella at kay Shera. Masayang magulang ni Kella na nabuo ang pamilya nilang tatlo. Bati din kasi nila kung gaanong kagusto ni Kella na makilala ang ama nito at ngayon nga ay nangyari na iyon. Daddy, gusto niyo po ba makasama sa science fair namin? Pwede kayong tumulong magbuo ng rocket? Oo naman, sagot ni Travis na nakangiti. Daddy's good with rockets. Tuwang-tuwa ang bata. Napansin naman ni Kella ang liwanag sa mga mata ng kanyang anak. Liwanag na ngayon lang niya muling nakita. Pagkatapos ng lunch, tumulong si Travis magligpit ng mga plato. Hindi mo kailangang, sabi ni Kella pero pinutol siya ni Travis ng isang ngiti. Gusto kong gawin to. Matagal na ako hindi nakakaramdam ng ganitong normal. Tahimik, ilang segundo silang nagkatinginan hanggang sa tumawa si Shera mula sa sala. Mommy, Daddy, picture tayo. Family picture. Nagkatinginan ulit silang dalawa. Pareho ang ngiting mahiya, pero hindi na tumanggi. Lumapit sila kay Shera, naupo sa sofa, at bago pa man makapag-react si Kella, hinila ng bata ang kamay ni Travis para ipatong sa balikat ng kanyang ina. Para mukhang close kayo, sabi ni Shera, inosenteng nakangiti. At doon sa sandaling iyon, tila tumigil ang mundo para kay Kella at Travis. Magkalapit, magkadikit, at para bang kahit sandali lang, buo ulit ang pamilyang minsan ay nasira ng maling pagkakataon. Ang kuya naman ni Kella na siyang kumuha ng picture ay napangiti at iiling-iling na lang. Nang makuha na ni Shera ang litrato gamit ang timer,
Sabay tawa itong tumakbo pabalik sa gitna. Yay! Family photo! Mami, Daddy, tingnan niyo, ang ganda natin. Napatingin si Chavez sa larawan at may bahagyang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi niya man sabihin ng malakas pero sa loob-loob niya, ito ang larawan ng tahanang matagal niyang hinanap. At sa tabi niya, si Kela na unti-unti ring napapangiti. Mahirap man, awkward pa minsan, ngunit alam niyang may bagong simula silang tatlo. Isang pamilyang pinagsama, hindi ng kasunduan, kundi ng pag-ibig, kapatawaran, at pagkakataon. Makalipas ang ilang linggo, unti-unti nang nagiging maayos ang lahat sa buhay ni Kela, Travis at Tiara. Sa umaga, sabay-sabay silang nag-aalmusal. Sa hapon naman, sabay silang lumalakad pa uwi mula sa school ni Tiara. At sa gabi, madalas ay magkakatabi silang tatlo habang nanonood ng pelikula. Tahimik pero puno ng kapayapaan. Hindi man nila binabanggit, alam nilang lahat na may mga sugat pa rin kailangang maghilom. Ngunit sa bawat tawa ni Tiara, sa bawat ngiti ni Kela, ay parang gamot sa mga alaala ng nakaraan. Isang gabi habang tulog na si Tiara, nagpaiwan si Travis sa balkonahe. Ang wish kasi ni Tiara ay wag muna siyang umuwi sa bahay niya at dito na siya sa kanila magpalipas ng gabi. At syempre, pabor naman yun kay Travis dahil halos ayaw naman niyang lumayo sa kanyang mag-ina. Tahimik siyang nakaupo, hawak ang isang tasa ng kape at pinagmamasa ng mga bituin sa langit. Lumabas si Kela, suot ang manipis na cardigan at marahang naupo sa tabi niya. Hindi ka pa rin natutulog? Tanong ni Kela na halos pabulong. Ngumiti si Travis. Hindi pa. Sanay kasi ako magpuyat dati sa trabaho. Pero ngayon parang gusto ko nalang tumitig dito. Sa langit? Tanong ni Kela na nagbibirong tono. Oo, sagot niya. Kasadang ko naalala kung gaano ako kaswerteng binigyan ulit ng pagkakataon. Tahimik silang dalawa. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagdadala ng alaala ng mga gabing puno ng sakit, ng galit at ng mga luhang matagal nang inililihim. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Travis, halos pabulong ngunit puno ng damdamin. Alam mo, Kela, matagal ko nang inisip kung paano ako magsisimula ulit. Akala ko dati, sira na ang lahat. Pero nung nakita ko kayo mag-ina, parang bigla ako naisip, baka hindi pa huli ang lahat. Napatingin si Kela sa kanya, tahimik lang. Travis, mahina niyang sambit. Ang mahalaga, nandito ka na. Si Tiara masaya na. At ako, hindi na nito natapos ang sasabihin dahil hinawakan ni Travis ang kanyang kamay. Pero paano naman ako? Bulong na to. Kasi Kela, totoo pala yung sinasabi nila na kapag may mahal ka, kahit ilang taon pang lumipas, ramdam mo pa rin. Hindi nawala, hindi naglaho. At kaya na nandito na kayo, ayoko nang hayaan pa na mawala ulit. Nanginig ang mga kamay ni Kela. Hindi niya alam kung ano sasabihin. Ang damdamin niyang pilit niyang tinatago sa likod ng katahimikan ay biglang sumiklab. Travis, ayoko na masaktan ulit. May hina niyang sabi. Natakot ako noon. At hanggang ngayon natatakot pa rin ako pero nagtagpo ang kanilang mga mata. At doon na tila naglaho ang lahat ng takot. Pero sa tuwing nakikita ko si Tiara na masaya kasama ka, parang gusto ko maniwala ulit. Ngumiti si Travis, malumanay. Then let me prove it, Kela. Hayaan mong ipakita ko sa'yo na kaya kong maging ama at lalaking marunong magmahal ng totoo. Hindi dahil sa nakaraan kundi dahil sa ngayon. Tahimik si Kela at sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, marahan siyang niyakap ni Travis. Hindi iyon mapusok na yakap, kundi isang yakap ng paghilom, ng kapatawaran, ng pag-ibig na muling nabubuo. At sa di kalayuan sa kwarto ni Tiara, maririnig ang munting boses nito. Good night, Mommy. Good night, Daddy. At sa gabing iyon, tuluyan na nagsimula ang bagong yugto ng kanilang buhay. Hindi na bilang magkaibang mundo,
kundi bilang isang pamilya na muling natutong magmahal. Makulimlim ang umaga, ngunit puno ng sigla ang buong eskwelahan. May mga nakasabit na lobo, may mga makukulay na banner, at maririnig sa paligid ang tawanan ng mga bata. Araw iyon ng family day, at si Shera ay sobrang excited dahil ngayon lang unang makakasama ng buo ang kanyang pamilya sa ganitong okasyon. Mommy, Daddy, bilis po! Magsisimula ng program! Halos hilahin ni Shera ang kamay ni Kela at Travis habang tumatakbo papunta sa field. Napangiti si Kela, suot ang simpleng puting bestida na bagay sa kanyang maliit at maamong mukha. Habang si Travis naman ay nakapolo na mas lalo pang nagpatingkad sa kakisigan nito, kaya marami ang napapalingon dito. Habang naglalakad sila, napapansin ni Kela na maraming mga magulang at guro ang nagbubulungan. Si Mr. Adams yun, diba? Yung CEO ng big tech company? Teka, siya ba yung tatay ni Shera? Ngumiti lang si Kela. Medyo nahihiya. Pero naramdaman niya ang marahang paghawak ni Travis sa kanyang kamay. Isang senyas na huwag siyang kabahan. Nang magsimula ng programa, tinawag ng guro ang bawat bata kasama ang kanilang pamilya. At nang marinig ni Shera ang kanyang pangalan, tumakbo siya sa entablado at sabik na tinawag. Mommy, Daddy, dito na po tayo. Laking gulat ni Kela, pero sinundan nila ito ni Travis. Pag-akyat nila sa entablado ay nag-uunahan ng mga kamera ng ibang magulang sa pagkuha ng larawan. Hindi dahil kilalang CEO si Travis, kundi dahil kitang-kita ang closeness ng tatlo. Hawak ni Shera ang kamay ng kanyang mga magulang. Masayang umiti sa mikropono at sinabi, "This is my mommy. This is my daddy. I love them so much." Napasinga pa mga tao, may ilan pang pumalakpak. Pero higit sa lahat, naramdaman ni Kela ang pag-init ng kanyang puso. Matagal niyang inilihim ang totoo. Ngunit ngayon, naririnig ng buong mundo kung sino talaga sila. Matapos ang program, lumapit ang principal kay Travis. Mr. Adams, hindi namin alam na anak niyo si Shera. She's a very smart and kind girl, just like you. Ngumiti naman si Travis at hinawakan sa balikat ang anak. She got it all from her mom, sabi niya sabay tingin kay Kela. Nagulat naman si Kela sa sinabi nito, lalo na nang marinig niyang sumunod ng mga salita ni Travis, harap-harapan, sa maraming tao. Habang nagtatapos ang araw, nagpipiknik silang tatlo sa damuhan. Si Shera, abala sa pagkain ng ice cream. Si Kela nakasandal naman sa balikat ni Travis. Tahimik lang, pero damang kapayapaan at pagmamahalan. Travis, mahinang sabi ni Kela. Thank you for choosing us. Ngumiti siya at hinalikan ng noon nito. I didn't just choose you, Kela, sagot ni Travis. I found my home in you. At sa huling bahagi ng araw, sa gitna ng tawanan ni Shera at halakhakan ng ibang pamilya, tuluyan ang nakompleto ang larawan ng pamilyang minsang wasak, ngunit ngayon buo, matatag at puno ng pag-ibig. Makalipas ang isang taon, mas maliwanag na ang bawat umaga sa buhay ni Kela. Mula sa pagiging isang simpleng estudyanteng puno ng pangarap at takot, isa na siya ngayong executive assistant sa mismong kumpanya ni Travis. Pero higit sa lahat, isa na siyang masayang ina at kasintahan. Sa harap ng isang napakagandang tanawin sa tabing dagat, abala ang mga bisita sa paghahanda. Ang simoy ng hangin ay banayan, dala ang amoy ng asin at bulaklak. Ang mga puting kurtina na nakasabit sa altar ay marahang sumasayaw sa hangin. At sa gitna ng lahat ng iyon ay nakatayo si Shera. Hawak ang singsing sa maliit na kahon. Mommy! Sigaw ni Shera. Sabay takbo papunta kay Kela na kagagaling lang sa bridal car. Ang ganda-ganda mo po! Natawa naman si Kela. Pinunasan ng maliit na pawis sa noon ng anak. Salamat anak, pero ikaw rin, napakaganda mo. Ngumiti si Shera, tsaka marahang bumulong. Mommy, ready na po si Daddy. He looks so nervous. Pagdating ni Kela sa altar, hindi niya maiwasang mapangiti. Naroon niya si Travis, nakatayo sa dulo, nakasuot ng puting tuxedo.
Hindi na ito yung lalaking puno ng puot, pagkalito noon. Ngayon, ito na ang lalaking handang magmahal at manindigan para sa kanila. Habang naglalakad siya papalapit, hindi naman mapigilan ni Travis ang mapaluha. Lahat ng pinagdaanan nila mula sa maling akala, sa mga sugat, sa mga taong tumalikod ay tila nabura sa sandaling iyon. Pagharap nila sa isa't isa, mahina niyang sinabi, "I can't believe we made it here." Ngumiti naman si Kala. "Me too. But I guess this is what true love does. It finds its way back, no matter how long it takes." Tahimik na nagsimula ang seremonya. Habang nagsasalita ang pare, nakatingin lang sila sa isa't isa. Si Shera naman ay nakaupo sa unahan, nakangiti. Proud na proud. At nang dumating na ang sandali ng panata, si Travis naman ay marahang huminga at nagsalita. "Years ago, I thought I lost everything. My family, my future, even myself. But when I met you again, I realized that what I lost was never meant to stay, because you and Sierra were the ones I was meant to find." Napaiyak si Kala. Hawak ang kamay nito ng mahigpit. "At ako?" Sagot niya. "I once thought I was just surviving. For my parents, for my daughter. But when I saw you again, I learned how to truly live. You gave me peace, Travis. You gave Sierra a father. And you gave me a reason to smile every day." Nang ipinasuot na nila ang singsing, nagpalakpakan ng lahat. Si Sierra pa mismo sumigaw, "Finally, Mommy and Daddy are married!" Tumawa ang mga bisita. At maging ang pare ay napangiti. Sabay silang yumuko para halikan ang anak sa noo. At doon, sa gitna ng tawanan, luha at halakhak, hinalikan ni Travis si Kala, puno ng pag-ibig, pasasalamat at pangako. Habang sumasayaw sila sa ilalim ng mga kumikislap na ilaw, bumulong si Travis. "This time, no more goodbyes." Ngumiti naman si Kela. Nakapatong ang ulo sa dibdib nito. "Promise me that every sunrise, we'll face it together." "I promise," sagot ni Travis, sabay yakap sa kanya ng mahigpit. At sa di kalayuan, si Shera naman ay tumakbo sa buhanginan. Hawak ang maliit na shell, sumisigaw ng, "Mommy, Daddy, look! Our family treasure!" Magkahawak kamay silang tumakbo patungo sa anak. Sabay halakhak, tanda ng panibagong simula. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!